Okay, muli po tayong pumasyal dito sa Motopos Siniluan. Nagpapakasakali po tayo na baka meron na sila nung Motopos Evo 170. Yung parang Creek 160 ang dating, di ba? Pero wala pa po sa ngayon. So, sasamantalahin na po natin. Total na, dito na tayo. Reviewin po natin yung isang motorilan. Yung pong mahilig sa XRM na motorsiklo pero hindi ma-afford ang Honda XRM. So, ito, meron na naman tayong karagdagan sa ating pagpipilian. Okay, lapitan na natin. Siyempre, dahil Motopos, sigurado, very affordable po yan sa ating mga riders. Okay, dito po sa kanilang harapan, eto na yung ating i-review, yung Motopos Boss 125. Okay, dito ho ay mayroong kulay red at saka kulay black. Pero ang mga kulay po talaga niya, tingnan natin ha. Ito po, available po siya sa yellow, and then blue, and then yung nga pong dalawa, red and black. Okay, i-discuss na natin yung kanyang presyo. Dahil Motopos nga po ito, sigurado ko mababa lang po siya. Okay, ang kanya pong cash price, ayan, nasa 45,000. Ayan, sa halagang 45,000, meron ka ng mala XRM na motorsiklo. And then kung sa installment pa rin po, ayan, magda-down po tayo ng 2,200 pesos. And then sa monthly installment po, sa 3 taon, meron po siyang 2,544 na monthly installment. Sa 2 taon po, 3,260. At sa 1 taon naman po, 5,405. Correction po mga ka-riders, ngayon po ay naka-promo po sila. No down payment po ang Boss 125. Okay, Ma'am Judy, magpapaalam lang po ako ha. I-review natin yung Motopos Boss 125. Okay, Ma'am, salamat po. Okay, unang impression ko po dito sa Motopos Boss 125. Medyo nalulungkot po ako dahil naalala ko tuloy yung aking kauna-unang motorsiklo, yung XRM 110cc na limited edition. Yun po yung kulay blue. 2003 nung nabili ko po yun, dahil naibenta natin ng 2010. Anyway, sa itsura ho niya, almost the same po siya ng dimension ng XRM. Lalo na dito sa kanyang harapan. Yun sa front fender, ito ang trademark ng isang dual sport na motorsiklo. Mapa on-road or off-road, palaban po itong Motopos Boss 125. Pero mapagkakamalan nyo pong halogen bulb yung kanyang headlight, pero naka-LED po yan. Ayan po yung diode sa loob, oh. And then sa turning signals, LED rin po. Hindi naman siya papahuli pagdating sa lighting system. Okay, medyo nabitin lang po ako sa kanyang front tire. Papansin niyo ho, medyo maliit siya. Although pang off-road na po siya, pero sana ang inilagay yung medyo malalaki ang spike, diba? Para pag napadaan tayo sa mga trail roads, sa mga malulubak, at saka bato-bato, kakapit talaga siya. Pero mabilis naman po magpalit ng gulong, lalo't mahaba po itong kanyang front suspension na telescopic fork. Malaki po ang clearance, kaya pag naglagay po tayo ng mas matabang gulong, babagay pa rin po siya. Then may sukat po siya na 2.50 by 17. Hindi lang po natin alam ang brand. Tube type pa rin po ang gulong na to.
Meron ho siyang max load na 155 kilograms or 342 pounds. Kaya for sure, kahit may back rider tayo or dalawa pa angkas natin, no problem kay Motopost Boss 125. Kaya lang siyempre, alalahanin po natin, seating capacity po ng mga ganitong motorsiklo ay dalawa lang. Kaya wag po tayong mag-overload. Okay, meron po siyang single disc dito po sa front brake na merong wavy shape. And then dual piston caliper. And then agaw pansin po itong kanyang handguard. Parehong-pareho po talaga dun sa XRM na nakuha ko. Okay, yung handlebar naman niya malapad din. May purpose po ito. Sabitan to ng carrier or ng basket pag po tayo mamimili. O pwede tayong maglagay dito ng cellphone. Lagyan lang natin ng maayos na cellphone holder. And then kahit analog po ang kanyang meter panel, organized naman po kaya mabilis tayong ma-inform sa mga indicator niya. Okay, dito po sa left side, nandito po ang speedometer. And then sa gitna po yung odometer. And then dito po sa kabila yung turning signals po, left and right, neutral sign, and then high beam, low beam sign, fuel indicator or fuel gauge. And then ito po parang may digital dito eh. Dito po ang gear indicator niya. And then sa switches and button, dito po nakalagay sa left side yung kanyang switch ng DRL, headlight at saka switch off, and then high beam, low beam sign, left and right turn sign, horn at saka yung kanyang choke. Then dito sa kabila po, nagsosolo lang, kulay dilaw na button sa kanya pong electric starter push button. And then syempre yung brake master niya. And then semi-automatic po sa transmission ng Motopost Boss 125. Bali non-rotary po siya, 4-speed. Kaya kapag non-rotary po, ano lang tayo, primera, segunda, tercera, kwarta, then bawas pa atras naman. Hindi ho kagaya sa rotary, pag naka-kwarta tayo, pag nag-step pa po tayo ng isa, kapag nakatigil lang po ayaw, balik sa neutral. And then syempre kapag naka-chain drive, less maintenance po tayo dyan syempre. Wala ka nang iintindihing flyball, CVT cleaning, unbelt, pulley, or ano pa mang piyesa pang gilid. Kaya sa manual pa rin talaga tayo makakatipid. Sa totoo lang po. And then pareho po ng size yung bakal ng kanyang side stand at center stand. And then rubberized po yung kanyang footrest hanggang sa back rider footrest. Yun nga lang, hindi po sila alloy. So bakal po yung kanyang foot peg, kaya maganda po talaga, may rubber. And then meron po siyang 900 ml na engine oil capacity. Mabilis naman po ang pag-change oil kasi open po dito. Pati po pagpapalit ng spark plug, kaya mabilis lang. Pero para sa akin po, mas maganda pa rin yung may undercowl protection. Para pag napadaan po tayo sa mga mababatong lugar, mapoproteksyonan natin yung ating engine kapag meron pa po tayong pairings dito na extended. And then sa rear tire naman po, may sukat na 2.75 by 17. Spoke wheels po siya na stainless na rim. So obviously talagang tube type pa rin po siya, may interior sa loob. Isa sa trademark ng isang XRM na motorsiklo, yung pong kanyang muffler, yan, stainless. And then wala siyang heat guard talaga. Ang meron lang pong heat guard dito sa elbow. Ayan, metal din po yung kanyang heat guard na stainless. And then naka twin shock naman po yung kanyang rear suspension. Kaya pagdating po sa angkasan, matatag po ang Motopost 125. And then syempre as usual, drum po ang gamit sa kanyang rear brake. Pero na-amaze po ako dito kay Motopost 125 dahil lahat po ng kanyang lighting system ay LED. Pati ho dito sa kanyang taillight, stoplight, turn signal sa rear, puro LED na po ang ginamit. At ang maganda yung shape niya, di ba? Para siyang buntot ng shark, patulis siya. Then ang ganda po ng color combine niya, di ba? Matte black na ikinumbine sa glossy black. Hanggang sa kanyang mga decals, hindi ho siya cheap tignan or baduy tignan. Maganda po yung color combine na ginamit. Red, white, may orange. Panalo din naman po sa design ng kanyang decals. Buhay na buhay ang kulay para lang tayong nagsaboy ng pintura dito sa kanyang pairings. Pero syempre po, ang pinaka-importante, basang-basa yung kanyang model name na Boss. Dahil yan naman po talaga ang kanyang identity. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, air-cooled po sa kanyang cooling system. Carburetor type po sa kanyang fuel supply system, 125cc displacement, 4-speed,
semi-automatic transmission, and then non-rotary po sa kanyang gear shift pattern. Okay, dito po sa kanyang ignition, wala po dito yung seat open. So kung wala po dito ang seat open, sigurado na andito po sa ilalim ng upuan. O, wala na naman. Ito pala. Okay, grabe, ang ganda po ng shape ng kanyang fairings, di ba? And then meron din po siyang air ventilation, makakatulong po sa cooling system ng ating motor. Okay, buksan na natin. Okay, dito po nakalagay yung kanyang battery. Ayan, malaki po ang space na nakain ng baterya niya. Pero okay lang, at kung kailangan naman natin ng mga space pa sa box, maglagay na lang ho tayo ng top box. Okay, meron pong 4 liters na fuel tank capacity ang Motoboss Boss 125. And then sa fuel consumption, dahil siya po ay carburetor type pa rin, nasa 40 kilometers per 1 liter ang kanya pong konsumo. And then sa top speed, dahil 125 po siya, kaya niya po ang 90 to 100 kilometers per hour. Okay, check natin yung kanyang upuan. Okay, ito po yung stock na upuan. Okay, one tone lang po, pero meron ho siyang stitches dito sa panabe. Malambot naman po yung kanyang foam. And then yung ginamit na upholstery po dito sa seat cover ay makapal din naman po. And then yung tabas niya, average lang din. Ayan naman po ang forma niya kapag naka side stand. So no problem na, nakabuka naman po yung kanyang side stand, kaya hindi ho siya basta-basta babara at maganda po ang pagkakatagilid dito. Napansin ko medyo mababa po yung kanyang ground clearance at seat height. So, sukatin natin ha. O ayan. Tayo po ay 5'8", lapat ang ating dalawang paa. So, wala po tayong detalye sa kanyang seat height at saka ground clearance. Pero sa experience ko po, yung mga gantong sukat, ang kanya pong ground clearance ay nasa 140 mm. And then sa seat height, ito po mga 760 mm ang kanya naman po sukat. Baba po talaga oh. Kahit tayo po hindi matangkad, abot na abot po natin to. And then ang komportable po ng seating position natin, dahil yung kanya po naked handlebar medyo may pagka upright position, kaya hindi ho tayo pasubsob. Parang kahit sandal po tayo, relax na relax po talaga pag mamaneho natin. Okay, malapad po yung kanyang handlebar, kahit meron po siyang bar end pero maiksi lang. Pag nag-turning radius po tayo, yun lang eksakto sa ating kita. Then ang angas po talaga ng fairings niya. And then i-check natin yung kanyang rear brake. Kahit drum brake lang po siya, makapit po yung kanyang preno oh. Talagang napapaigtad po tayo pag biglang apak. So ibig sabihin, very powerful po yung kanyang preno kahit drum brake lang. And then check natin yung kanyang front brake na disc. Okay, malakas din po. Pero mas nalalakasan po ako sa preno sa rear. And then check natin yung kanyang rear suspension. Ang lambot po ng kanyang rear suspension oh. Iba po talaga kapag naka-twin shock absorber. Kaya sumusunod po yung kanyang body. So tama-tama po talaga sa mga trail rides natin at sa mga malulubak, mga pabundok na lugar, hindi ho tayo papahirapan ng XRM or Motoboss Boss 125. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna... Ayan, sa mga interesado po sa Motoboss Motorcycle, bukas po sila every Monday to Sunday, 8 AM to 5 PM. And then, ito po ang requirements nila. Sa kukuha po, ayan, 2 valid ID, barangay clearance, cedula, proof of billing, 2 2x2 pictures. Sa co-maker naman po,
isang valid ID, barangay clearance, cedula, at saka 2 picture. Okay, hanggang dito na lamang po. Ayan po ang update kay Motopost Boss 125.